Ganito sinalubong ng mga residente sa Barangay Burias sa bayan ng Glan ang paglingap sa kanila ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa pagtutulungan ng mga volunteers at pakikipagkaisa ng mga residente, naging mabilis, maayos at mapayapa ang isinagawang pamamahagi ng relief goods. Karamihan sa mga natulungan ay mga kababayan nating Muslim at mga katutubo na kabilang sa Blaan Tribe. Thank you. Malaking bagay na po ito sa amin. Salamat kay ginabangan mi ninyo. Malaking natulong sa amin, sir. Mabuti po kayo, sir. Kaya walang pinipili, ma-Muslim man, ma-Christian. Pagkatapos ng paglingap sa mga naninirahan sa tabing daan, sinadya namin puntahan ang isang komunidad na hindi pa naaabot ng tulong. Sarap. Dahil sa pagmamahal sa kapatid. Salamat po. Halos 30 minuto kaming naglakad para marating ang pansamantalang tinutuluyan ng angkan ni Ginoong King Kim, isang purok chairman ng Tausog. Ang hanap buhay po namin dito, yung bingwit sa dagat. Bago lumindol po, nagkausap-usap kami doon. Nang lumindol, nagkawatak-watak na kami. Pagkatapos may sumigaw, na sabi niya, nagbaba yung dagat. Kaya sabi niya, punta na kayo sa bundok. Dahil natakot sa sobrang takot po. Baka may tsunami na mangyari. Kaya po napunta kami dito sa taas. Mula sa kabunduhang ito ay tinatanaw na lang nila ang dati nilang pamayanan sa tabing dagat na napinsala ng malakas na lindol. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang malalakas na aftershocks. Itong tinutuluyan nyo ngayon, ano po talaga ito? Bahay ba ito noon? Nung Ito po yung, hindi ito bahay po. Ito yung pag nagkupras sila, ito po ang pinag-ano na ng buko ng kupras nila. Parang ano, Oh, parang bodega. Pugon. Pagdating namin po dito, nilinisan namin po. Pagkatapos ito, bago na ito po. Ilan po natutulog po rito? Marami po kami. Halos di kami magkasya po. Na doon pa sa kabila at doon pa hanggang nang hindi kami, nang umulan pa po, naroon na kami nagkaroon ng problema talaga. Yung sa bahay po ninyo sa baba, ano nangyari po? Totally lockdown talaga po. Damage na? Na-damage talaga. Ang sabi ng mga Coast Guard, binawalan kami na magpunta sa laut. Kasi po sabi niya, hindi pa normal ang lagay ng panahon. Bilang isang purok chairman, siya ang pangunahing abala para tugunan ang pangangailangan ng mga pamilya na kanyang nasasakupan. Isang linggo na sila sa ganitong sitwasyon, kaya kinikilala nila na malaking tulong na sila'y marating sa liblib na dahong ito. Yung po ang pasalamat na kayo po ang nakapunta dito sa amin upang nakita po ninyo ang aming mga sitwasyon po dito. Kayo lang first, pinakauna kayo na nakapunta dito, nakarating. Ito yung first na pumunta talaga dito po kasi kadalasan doon lang sa highway. Ito yung pinakaunang rescuer na talagang nagpunta talaga dito na nagbigay talaga ng oras sa amin. Namasaya kami yung lahat po. Yung pagdating lang nung nagulat po kami. Dahil sa wala silang kuryente, pinagkalooban ng bawat pamilya ng solar lights. Itong solar, sir, hindi lang sa bahay magagamit, pati rin sa panganap buhay, yung mangingisda, gamit din namin po. Bukod sa pagkain at ilaw, ay may karagdagang ipinagkaloob sa kanila. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na kay Sir Eduardo Manalo at sa inyong mga sa Iglesia ni Sir, sa inyong lahat po. Malaki ito para sa amin po. Hindi ito masasayang po. Sa maikling sandali na kami ay namalagi sa liblib na dahong ito, mabilis na naging magaan ang loob sa bawat isa. Salamat po sa inyo, God bless. Sana gabayan kayo palagi ng Panginoon. Sa pag-uwi ng mga kaanib sa iglesia, lahat ay masaya. Hindi lamang dahil personal nilang nakita ang idinulot ng pagtulong sa kapwa. Di higit sa lahat ay patuloy nilang natutupad ang utos ng Diyos na ibigin ang kapwa, lalo na sa panahong ito ng matinding pangangailangan. Bakit masaya pa rin kahit pagod? Bakit pagod? Kami masaya. Mula po rito sa Barangay Burias sa bayan ng Glan, Sarangani, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo News Network.